Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kasolidrak. Mula sa morning devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundong puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion ay paalala ng ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at yun ay walang iba kundi si Jesus Christ. Tulad ng sinabi sa Mateo 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya. Hindi tayo madaling matinag ng mga problema, ng mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kapatid, anyayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na Siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas, at ang ating pag-asa sa bawat araw ng ating buhay. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Aming mapagmahal na Diyos, maraming salamat po sa panibagong araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat sa iyong kabutihan, katapatan, at sa panibagong pagkakataon na kami ay makakabangon at makapagsisimula mula sa araw na ito. Panginoong Hesus, hinihiling namin ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Gabayan mo po ang aming isip, ang aming salita, at aming mga gawain sa buong araw na ito. Bigyan mo kami ng karunungan sa bawat desisyon, lakas at bawat hamon, at kapayapaan sa bawat pagsubok ng aming haharapin. Linisin mo po ang aming mga puso at punuin mo kami ng pagmamahal, pasensya, at kabutihan upang maging mabuting pakikitungo kami sa aming kapwa. Naway ang lahat ng aming gagawin ay magbigay ng karangalan sa iyong banal na pangalan. Ingatan mo po kami, ang aming pamilya, at ang lahat ng aming mahal sa buhay. Naway maging ligtas at mapayapa ang aming buong araw sa ilalim ng iyong patnubay. Amen at amen. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasolidrak, ay matatagpuan sa Jeremias, Kabanata 17, talatang 7 hanggang 8. Ito po ang sinasabi: ngunit mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa sa Panginoon. Matutulad siya sa
punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito hindi natatakot. Dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw, palaging sariwa ang mga dahon nito at walang tigil ang pamumunga. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Mga kasulidrak, magandang umaga. Muli, Miyerkules na naman, no? Kalagitnaan na naman ng isang linggo. Sa umagang ito, mga kasulidrak, ang mga talatang ating binasa ay isang makapangyarihan paalala tungkol sa tunay na pinagmulan ng katatagan at kapayapaan sa buhay ng isang mananampalataya. Ang pagtitiwala sa Panginoon sa mundong puno ng pagbabago, kawalan ng katiyakan at pagsubok, madaling madala ang tao sa takot at pangamba. Ngunit mga kasulidrak, malinaw ang sinasabi ng salita ng Diyos. Mapalad ang taong ang tiwala at pag-asa ay nakasalig sa Diyos. Ang larawan ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng tubig ay nagpapakita ng isang buhay na matatag, may sustansya at hindi madaling matuyo. Ang ugat nito ay malalim at patuloy na kumukuha ng buhay mula sa batis. Ganito rin ang buhay ng taong nagtitiwala sa Diyos, mga kasulidrak. Kahit dumating ang init ng pagsubok, ang init ng kahirapan, at ang init ng problema, nananatili siyang matatag dahil ang kanyang pinagmumulan ng lakas ay hindi nagbabago. Ang Diyos, mga kasolidrak, ang Diyos ang kanyang pinanggagalingan ng pag-asa. Sa kabilang banda, ang taong hindi nagtitiwala sa Diyos ay madaling matuyo, tulad ng halamang walang tubig. So ang kanyang lakas ay nakasalalay lamang sa sarili, sa tao, o sa mga bagay na pansamantala lamang. Kaya kapag dumating ang mga pagsubok, siya ay madaling manghina at mawala ng direksyon. Ipinapakita ng talata na ang tunay na katatagan ay hindi nakasalalay sa kalagayan ng buhay, kundi sa kung kanino tayo nakaangkla. Isa sa pinakamagandang bahagi ng talata ay ang pangako na hindi natatakot kapag dumarating ang init at hindi tumitigil sa pamumunga. So, ibig sabihin, mga kasolidrak, kahit may pagsubok, ang taong nagtitiwala sa Diyos ay patuloy na nagiging mabunga sa kanyang buhay. Ang kanyang mga ginagawa, ang kanyang mga desisyon at ugali ay patuloy na nagdudulot ng kabutihan sa iba. Hindi siya nawawala ng saysay kahit dumaan sa mahirap na panahon. Sa ating makabagong buhay ngayon, mga kasolidrak, marami tayong init, no? Marami tayong init na naranasang problema sa pamilya, kahirapan sa pinansyal, sakit
pagkabigo at kawalan ng direksyon. Ngunit ang Jeremias, Kabanata 17, talatang 7 hanggang 8, ay nagbibigay ng pag-asa na hindi tayo kailangang matuyot sa gitna ng mga ito. Kung ang ating tiwala ay nakasalig sa Diyos, tayo ay mananatiling matatag at buhay sa Espiritu. Ang hamon ng talatang ito, mga kasulidrak, ay malinaw. Saan natin inilalagay ang ating tiwala? Sa sarili ba natin? Sa ibang tao? Sa kayamanan? O sa Diyos na hindi nagbabago? Sapagkat ang tunay na mapalad ay ang taong ang buhay ay nakaugat sa Panginoong Hesukristo. Sa huli, mga kasulidrak, ang Jeremias ay hindi paanyaya na ilipat natin ang ating pag-asa sa Diyos ng buong puso o isang paanyaya, no? Ang Dasulidrak o ang Jeremias, Kabanata 17, talatang 7 hanggang 8, ay isang paanyaya na ilipat natin ang ating pag-asa sa Diyos ng buong puso. Kapag tayo ay nakaugat sa Diyos, kahit dumating ang tagtuyot ng buhay, hindi tayo matitinag. Sa halip, tayo ay patuloy na lalago, patuloy na mamumunga, at patuloy magiging pagpapala sa iba. Tayo po ay manalangin. Aming mapagmahal na Diyos at tapat, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagpaalala sa amin na mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo at ang pag-asa ay nasa Panginoon. Salamat po dahil ikaw ang aming pinagmumulan ng lakas, pag-asa at katatagan sa gitna ng lahat ng pagsubok sa buhay. Panginoong Hesus, turuan mo po kaming magtiwala sa iyo ng buong puso at huwag umasa sa aming sariling kakayahan lamang. Tulad ng punong kahoy na nakatanim sa tabi ng tubig, naway ang aming buhay ay manatiling nakaugat sa iyong presensya upang hindi kami matitinag kahit dumating ang mga pagsubok, kahirapan at mga pagsubok ng buhay. Palakasin mo po kami sa mga panahon ng tagtuyot, ang aming buhay sa oras ng kalungkutan, panghihina at pag-aalala. Naway manatili kaming matatag, puno ng pananampalataya at patuloy na mamunga ng kabutihan sa aming kapwa. Ituro mo po sa amin na sa iyo lamang namin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at katiwasayan. Naway ang aming buhay ay maging patutuo ng iyong katapatan at pag-ibig. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.